Tatapusin na raw ng Committee on Justice ng Kamara yung impeachment hearing nila. Sabi ni Congressman Adjong, hindi naman daw yung kanilang ginagawa ay determination of guilt. Alam niyo sir, ito yun may nag-complain. Siyempre, pag ikaw ang nagrereklamo, may dala kang sarili mong ebidensya. Bakit naghahanap kayo ng ebidensya dyan sa hearing ninyo? Bakit kailangan yung kumuha ng ebidensya? Di ba? Meron na nga, na-determine nyo na nga sa committee nyo na yan na it is sufficient in form and in substance. Di ba? Yun lang naman ang determination doon. Tapos, dadalhin sa plenaryo para pag-debatihan. Pero, may hearing pa talaga kayo. Yung hearing ba na yun is really for the determination of whether merong kasalanan si BP or it was just for show para makagawa kayo ng propaganda para siraan ang Vice Presidente. Kasi alam nyo, everything that you are doing now ay gagawin naman sa hearing sa Senado should the impeachment complaint be sent to the Senate. Di ba? Hindi ba yan redundancy? Dumidepensa lang kayo Pero balita ko, sabi ni Ombudsman Remulla, kukunin daw yung mga salin ninyo. Wala ba itong kinalaman sa gagawing butuhan sa plenaryo? Hindi, nagtatanong lang ako. Dahil, siyempre, tapos na kayo dyan. Dadalhin nyo na sa plenaryo, magbobotohan na. Balita ko, hindi na raw mamimigay. Kasi naubusan na ng maleta. Nakaatado na yung maleta. At yung iba, naibili na ng kung ano-ano. Kaya, wala nang maibibigay. Kaya ang gagawin, salin na lang ba? Sige ka, ilalabas ko salin mo. O paano? Sayang ang bayot. Dito tayo nabudol. Dito sa mga windmill na ito sa Bangi. Dito tayo nag-isip na magaling si Bongbong Marcos dahil nakapagpagawa ito sa Ilocos Norte ng mga windmill na magbibigay ng renewable energy. Pero hindi pala yun ang totoo. Ang totoo pala, ang nag-conceptualize, gumawa, nag-finance ay ang Northwind Corporation. Hindi si Marcos. Wala siyang participation dito whatsoever. Kaya, pag nakikita ninyo yung mga windmill na ito yung mga dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ibinoto natin si Marcos. Pero, ang totoo, nabudol tayo. Sa ngayon, ito ay pag-aari ng AC Group ng Ayala. Kaya, kung kayo ang tatanungin, fact check, debunk ang naratibo ng mga loyalista na si Marcos ang nag-isip, nagpagawa at nag-finance sa mga windmill na ito. Hindi yan totoo at yung kanyang interview na nagsasabi na nahirapan silang gumawa nito ay katarantaduhan lamang. Paano? Nandito ako mismo para malaman ang katotohanan. Paano? Sayang ang bayot!